Mga kapatid, at magpapatuloy po tayo dito po sa ating pong pag-aaral sa book po ni Joshua, at malapit na po tayong matapos. Nandito na tayo sa chapter 20. So nakita natin from our previous na mga pinag-aralan na mga chapters, nakita natin yung pagbabahagi o pagbibigay ng kanila pong mga portions sa lupain na hinigay sa kanila ng Panginoon dito po sa Promised Land. At napag-aralan din po natin kagabi yung patungkol po sa lupain na ibinigay din po dito po kay Josue bilang leader bilang nanguna sa pagpasok dito po sa Promised Land. Nakita natin na ipinagkaloob din po sa kanya yung kanyang bahagi. So ito po yung napakaganda pong tagpo na kung saan yung bunga ng kanila pong mga pinaghirapan, yung bunga ng kanilang pagsunod sa Panginoon ay kanila na pong tinanggap or kanila nang natanggap. At kung sa inaakala po ng bawat isa po sa atin ay nagtapos na po doon, hindi pa po, wala pa pong katapusan yung kanila pong mga gawain at maging yung pagkilos or yung pangunguna sa kanila ng Panginoon. Kasi entering into this land, yung Promised Land ay ito po ay commitment sa pagsunod sa Panginoon. Commitment nila ito sa Diyos na nag-save po sa kanila. Commitment nila ito sa Diyos na tumulong po sa kanila, nag-provide po sa lahat ng kanila pong mga pangangailangan sa kanila pong paglalakbay, at commitment po nila sa Diyos po na ito na tumawag po sa kanila at nagbigay sa kanila ng lupaing ito, yung lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, at ngayon ay nakikita na po nila yung pangako ng Diyos sa kanila, maging sa kanila pong mga kanununuan. So dito po sa chapter 20, makikita po natin kung ano po yung binabanggit ko po na ano po yung susunod pagkatapos na may pagkaloob sa kanila yung mga portions ng lupain, ano po yung ipapagawa ulit sa kanila ng Diyos, At sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Josue, kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lunsod, kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moses. So back sa mga napag-aralan po natin sa book po ng Numbers, 'di ba? At sa iba pang mga naisulat mga kasulatan or mga informations regarding po dito po sa lunsod ng kanlungan or yung city of refuge. Very common po ito sa scripture, na makikita natin yan as we go on sa atin pong pag-aaral kung ano po yung mga sino yung mga tumakbo doon, sino yung ano yung ginagawa ng lugar po na ito. At bibigyan din po niya tayo dito po sa chapter 20 kung ano ba yung mga gawain po ng lunsod ng kanlungan na ito. So pinagpauna na sa kanila ng Diyos na magkakaroon po ng lunsod kanlungan. So nung mga binabanggit pa ito ng Lord dito po kay Moses, wala pa sila dito sa actual na land. Wala pa, hindi pa nila possessed, 'di ba, yung land po na ito. Pero ipinagpauna na sa kanila ng Diyos, Kumbaga, isinet na niya yung kanilang mindset regarding po dito po sa sinasabi niyang city of refuge.
pinagpauna na ito ng Diyos sa pamamagitan po nitong si Moses. At kung matatandaan po natin, na pag-aralan po natin yung bagay po na ito. So, ini-remind sila ulit ng God, na Joshua, hindi pa tapos ang inyong gawain. Hindi pa tapos yung, hindi pa tapos yung, yung dapat ninyong tapusin, at ito nga binanggit sa kanya ng Lord na sabihin niya sa bayang Israel na kailangan nilang pumili ng mga lunsod, kanlungan. So ngayon madali na lang para sa kanila kasi naka-subdivide na yung mga land. May mga tao na na-assigned, may mga tribes na na-assigned doon po sa mga places. At ngayon, pipili na lang po sila as a whole, as a bayang Israel, pipiliin po nila yung lugar na kung saan ay gagawin po nilang city of refuge or yung lunsod ng kanlungan. So tayo alam natin yung word na ito na kapag nag-seek ka ng refuge or nag-seek ka ng kanlungan, automatically you wanted na i-save, 'di ba, or ilagay sa safety ang iyong sarili. Sa kapanahunan po na ito ay may mga jails tayo, 'di ba, na pinupuntahan po ng mga unang-una sa lahat, mga innocent at mga guilty. Sinasabi po nating innocent kasi 'di ba, marami pong mga walang kasalanan ng nagsasuffer sa loob po ng bilangguan. Lately lang 'di ba yung pinalaya po nila na na naging suspect dito po sa Israel ng pagpatay doon sa bata, doon sa bata sa school, at ikinulong po siya ng matagal na panahon. Tapos na after ng long years na kanya pong pagkakakulong, wala silang matibay na ebidensya. Kumbaga nagpipinpoint lang na yung tao na ito na ikinulong po nilang ng matagal na panahon ay wala pong kasalanan. At ngayon, yung ikinulong nila ay nag-aast, 'di ba, ng danyos doon po sa mga panahon na kung saan ay nasayang, 'di ba, yung kanyang buhay sa kulungan. So nakakagulat lang na kahit po sa modernong panahon sa buhay ng Israel, 'di ba? Mga high-tech po yung kanila pong mga kagamitan dito. Hindi po katulad sa atin na kahit mga CCTVs, 'di ba, ay hindi pa available sa lahat po ng mga bilangguan or sa mga schools na na pinupuntahan, 'di ba, ng mga mag-aaral. Pero dito, 'di ba, at least napaka high-tech na nila compared po sa atin. And yet, may mga ganito pong mga instances, may mga ganong nangyayari, na may mga innocent, sinasabi pong innocent na napunta sa bilangguan or nag-spend 'di ba ng kanya pong panahon sa bilangguan. So may mga city of refuge sa kapanahunan po na iyon. At titignan natin, sabi dito, sino ba yung mga pupunta doon? Bakit ba kailangan magkaroon ng city of refuge? No, nakakatuwa lang ang God sapagkat 'di ba? Yung itong city of refuge na ito ay talagang i-prepare na niya una pa lang. Sapagkat kung titignan natin sa ating pong mga pinag-aralan, nakita na natin doon at napag-aralan na natin doon yung kasamaan ng tao. 'Di ba? Yung kabuktutan or yung kabulastugan, 'di ba, yung kasalanan ng tao na
palaki ng palaki. Kumbaga, mas pinili po ng marami, mas pinili po ng mga tao ang magkasala, di ba, sa Panginoon. At kung titignan natin no, yung konsepto po ng pagbibigay sa kanila ng Diyos ng City of Refuge. Napakaganda lang na tignan natin kung ano ba yung sinasabi nito sa Diyos na kinikilala natin. Bakit kailangan niyang magkaroon ng City of Refuge? No? Para saan? Para kanino ito? Sabi dito, ang makapatay ng di sinasadya ay maaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Yung makapatay ng di sinasadya. So nag-create po si God. Siya po yung siya po yung talagang author po ng bagay po na ito. Nag-create siya para doon po sa mga tao na sabi dito, 'di ba, makapatay ng di sinasadya. Doon sa to make the story, to make the word short, hindi po niya sinadya, no? Inosente po yung taong ito. May mga instances na alam ng Diyos una pa lang na may mga ganito nang mangyayari, no? May mga ganito nang mga mangyayari na kung saan, kasi kapag nakapatay ka sa kapanahunan po na ito, kukunin din yung iyong buhay, di ba? Papatayin ka din, no? Wawalain din yung iyong buhay. Pero may mga instances na alam na ito una pa lang ng Diyos na may mga ganitong mga katulad ng aksidente, kunyari nung sa amin, naalala ko po, bata pa ako noon, may mga bata na pumunta po sa ilog at nangingisda po sila sa pamamagitan po ng ewan ko po sa inyo kung meron po kayong mga ganon sa inyo pong mga lugar, 'di ba? Yung parang pana, pinapana po nila yung maliit lang, I don't know the name, no? Pinapana po nila yung mga isda, no, sa ilalim po ng ilog, no? Magagaling po sila, no? At sa di sinasadyang pagkakataon, 'di ba? Yung isang bata, napana niya yung isang bata at nag-result po ito ng kamatayan, 'di ba? Doon po sa batang tinamaan, no? Hindi sinadya, no? Hindi niya intention, hindi niya plinano, 'di ba, napatayin po yung kanyang kasama. So alam na ito ng Diyos na may mga ganito pong mga pangyayari sapagkat, 'di ba, sa mundong kinagagalawan nila sa kapanahunan na yon, lalong-lalo na pag napunta po tayo sa book ng Judges, makikita po natin na talagang grabe lang talaga ang kasamaan ng mga tao sa kapanahunan po na yon. At maging sa kapanahunan po natin ngayon, hindi na rin po tayo exempted, 'di ba, sa mga masasama. Kahit sa ang mundo, kahit anong kulay ng skin niya, 'di ba, kahit anong klase ng nationality, wala talagang makapagsasabi, 'di ba, ng isang tahimik at mapayapang lugar. Laging kasama ng mga kasama natin sa mundo po na ito yung mga mabubuti at saka yung mga masasama. Pero napakaganda na dito sa atin pong pinag-aaralan, binigyan tayo ng kaalaman ng Diyos ng kanyang protection para po doon po sa mga innocent na mga tao, doon po sa mga innocent na mga nakagawa ng ganito pong kasalanan, no? Ng ganitong kasalanan, yung kunyari yung nakapatay siya, 'di ba, ng hindi niya sinasadya. May mga ibang mga paraan pa yung tao na ito na maparusahan, pero hindi to the point na kukunin din yung kanyang buhay dahil hindi po niya sinadya, hindi niya plinano, 'di ba, yung kamatayan or yung pagpatay doon po sa taong namatay. So makikita natin dito mga kapatid, ang Diyos, grabe lang talaga yung concern niya dito po sa mga innocent na mga tao. Ang Diyos na ito, lagi nating tinitignan yung character ng God. Lagi nating tinitignan kung ano po yung kanyang
kung ano yung kanyang character sa bawat mga bagay na kanya pong sinasabi at ipinapagawa. Sa bawat nababasa natin sa scripture, lagi ko po itong sinasabi mga kapatid, na laging yung character ng Diyos yung tinitignan po natin. Grabe lang talaga yung kanyang concern, 'di ba, sa mga tao, pagdating po doon po sa sa kanilang safety. He loves life. Gusto ng Diyos yung buhay, siya yung creator ng life. Kaya nga yung ang tawag doon, yung gift din natin bilang mananampalataya is a gift of life, diba? Eternal life. Ito yung pinaka-importante lang talaga. Kahit naman sa panahon ngayon, 'di ba? Yung katawan na ito, yung itsura na ito, 'di ba? Hindi naman ito magiging ganito kung walang buhay, 'di ba? Hindi tayo makakapunta sa kung saan tayo kung walang buhay. Napaka-importante yung buhay natin, 'di ba, na ibinigay ng Diyos, kaya tayo nag-i-exist. So dito pa lang makikita natin yung protection ng Lord sa buhay, especially doon po sa mga innocent people, Grabe lang yung kanyang pag-ibig, grabe lang yung kanyang yung kanyang provision. Siya po yung unang nag-provide po nito. At makikita natin na sinasabi po dito na pag maari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. So hindi lang basta hindi ka lang basta doon tatakbo. Kunyari nakapatay ka, may trial na gagawin, kapatid. Hindi lahat ng mga makakapatay o makakagawa po ng kasalanan ay pwedeng tumakbo po doon na hindi maparusahan. Kasi may trial Meron pong hukuman. Bago siya tanggapin doon, kailangan siyang tanungin. Ng mga, sabi dito, yung mga leaders, yung mga matatanda, nag-iingat doon, o yung mga naka-assign doon po sa lugar na iyon. Tatanungin po siya, iimbestigahan po siya kung yung tao ba na ito na kanilang papapasukin dito po sa City of Refuge na ito ay totoong walang kasalanan o may sala. Kasi kung may kasalanan siya, makikita natin yan, mapapag-aralan natin yan kung ano po yung kanila pong dapat gawin. Pero nakakatuwa lang, di ba mga kapatid, na doon po kasi tatakbo sila para tatakbo itong nakapatay po na ito or yung nakagawa po ng kasalanan para bigyan ng safety yung kanyang buhay at upang hindi siya patayin, di ba, ng mga kamag-anak o yung mga mahal sa buhay ng tao na kanya pong napatay. Yung tao na kanya pong hindi sinasadyang patayin. So kailangan po niyang tumakbo roon. Isa sa mga, kung iko-connecta natin ito sa ating Christian, di ba, na buhay, the moment, di ba, the moment na kailangan natin ng safety, di ba, para po sa atin pong mga sarili, meron pong open na door, Meron pong katulad ng City of Refuge na open yung kanyang door palagi, 'di ba? Para po sa nais, 'di ba, na is safe yung kanyang, bigyan ng safety, 'di ba, yung kanyang sarili, Doon po ay sa ating Panginoong Jesus. Lagi niyang sinasabi, pag-aralan natin last Saturday, come unto me, di ba? Magkaiba po yung City of Refuge dito po sa Old Testament compared sa sinasabi pong city or yung refuge na ino-offer po ng Panginoon. Mas higher po, mas higit po yung kanlungan, 'di ba, sa piling ng Panginoon. Mas higit po siya kaysa dito po sa City of Refuge na ito. Pero it pictures, 'di ba, yung mas higher, mas higit
paglapit po natin, 'di ba, sa atin pong Panginoon. Kasi dito po sa City of Your, yung mga innocent mostly, 'di ba, yung tinatanggap. Pero sa Panginoong Jesus, lahat, kapatid, kahit yung guilty, 'di ba? Kahit yung innocent, kahit yung mga self righteous, 'di ba? At kung ano-ano pa, lahat ay open, 'di ba? Na lumapit po sa Panginoon, yung mga makasalanan, 'di ba? Yung mga itinatakwil ng lipunan, mga ganon, no? Lahat ay open po sa Panginoong Jesus. Lalong-lalo na doon po sa mga heavy laden, 'di ba? Napag-aralan po natin 'yan last Saturday. Siya po yung nagyayaya, come unto me, come unto me. Siya pa nga yung nagyayaya. You need to run. Diba? You need to run dito po sa City of Refuge for you to have safety. Sa atin nga, diba? Grabe lang yung iba. Ang hirap-hirap ng kanilang paa paghakbang palapit sa Panginoon. No? Nandyan na yung distraction ng kanila pong mga buhay. Ayaw pa nilang tumayo at lumapit, 'di ba, sa Panginoon. Pero napaka ganda na na ipinapakita sa atin sa scripture na napaka-patient lang talaga ng Lord sa paghihintay sa mga tao po na ito, sa mga tao sa kapanahunan po na ito, na makita po nila na may offering po ang God, may offer po ang Diyos ng kagaanan, no, ng kapayapaan, ng buhay. Di ba, come unto me all of you who are heavy laden and I will give you rest. Bibigyan sila, di ba, ng kapahingahan. Dito, pagpasok po ng tao po na ito, na inosente, itatrial po siya, tatanungin po siya ng mga matatanda, at sabi dito, papapasukin siya roon at papatirahin. Habang nagtatrial, kahit yung guilty, habang tinatrial po sila, papapasukin sila, no? Habang dinidinig po yung kanila pong mga kaso, mananatili po sila dito po sa lugar po na ito, no? Mananatili sila at kahit puntahan po sila ng mga kamag-anak, ng mga mahal sa buhay, ang mga matatanda po na ito, ang mga leaders po na ito, ang siyang magproprotekta sa mga tao na tumakbo po sa kanila for safety. Mga kapatid, di ba? Alam din po natin that in every government na meron po ang mundo, kahit dito po sa scripture na pinag-aaralan po natin, we remember Nebuchadnezzar, no? At yung mga iba pang mga kings na meron po silang government, sila po yung nangunguna, sila yung ruling sa kapanahunan na yon. Alam po natin that ang Lord po yung kauna-unahan, ang Lord po yung nag-establish ng mga government po na ito. Para saan? Para saan, no? Inelaborate po ito sa atin ni Paul sa kanyang book ng Romans, kung ano po yung trabaho ng government. At unang-una sa lahat, na pinakatrabaho po ng gobyerno sa kapanahunan po na ito, kahit yung mga tao po na yan ay hindi po mananampalataya, ang Lord po yung nag-establish ng klase ng gobyerno. Para saan? Para protektahan ng tao against sa masasama. Yun po yung pinakatrabaho nila. Para protektahan yung tao against doon po sa mga evil doers. So just remember na lang, no, mawalan ng government ang buong mundo, no, mawalan ng gobyerno kahit dito po sa bansang kinaroroonan natin. What do you think kaya, no? What do you think will happen? No, na yung mundo, hindi lang talaga tayo safe eh. Walang safety lang talaga sa mundo na ito, tapos wala pang gobyerno na magbabantay at mag-iingat para doon po sa mga gagawa ng masama, laban dito po sa mga tao na walang ginagawang masama. Makikita lang talaga natin siguro na konting kibot lang, puro patayan yung mangyayari eh. Sa init ng panahon ngayon at sa init ng ulo ng mga tao. Diba? Kunyari may mga manluloob sa tahanan mo. Wala kang wala kang tatawagan na emergency
numbers, walang mga pulis, walang mga sundalo, walang gobyerno, 'di ba? Ikaw lang yung talagang survival to the fittest to. Survival lang talaga yung gagawin mo, no? Matira ang matibay. Walang mag-iingat. So kung titignan natin, yung konsepto po ng gobyerno, ang Lord talaga yung nag-establish niyan para protektahan yung tao against sa mga evil, against po sa mga masasamang mga tao. Pero ang nakakalungkot kasi na nangyayari sa kapanahunan po natin ngayon ay most of yung mga issues sa kapanahunan, hindi naman lahat, no? Yung mga inosente yung pinapahirapan at yung mga guilty yung yung mga guilty po yung nag-i-enjoy, 'di ba, ng kanila pong freedom. Yan po yung reality, Yan po yung reality sa kapanahunan. Pero hindi dapat ganoon, no? Ang gobyerno ay dapat magproprotekta sa kapakanan ng kanyang mamamayan, no? Magproprotekta against doon po sa masama, no? Doon sa mga evil na mga tao na nagkalat sa mundo po na ito, no? Kung kaya't sinasabi po, 'di ba, sa book ng Romans na honor the government. Kasi kahit sino po yung nakalagay diyan, si Nebuchadnezzar man 'yan, 'di ba? Or kahit si King Xerxes man 'yan, 'di ba, yung nakalagay diyan, ang Lord yung nag-establish ng government. Siya po yung may hawak ng gobyerno. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang hindi pinangangalaga ng salita po ng Panginoon, kaya they go against the government. Marami po silang mga sinasabi, marami silang mga ikino-comment, 'di ba? Kapag ganito po kasi yung trabaho ng mga nagsasabi pong mga mananampalataya po sila, that they go against the government. Alam mo kung sinong kinakalaban nila? Ang Diyos na nag-establish ng gobyerno. Ang Diyos na siya yung may isip nito eh. Ang konsepto ng God ay upang protektahan ng mga tao. Pero isa lang yung hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa gobyerno. Yun po yung iglesia. Ibang usapan po yun, no? Kaya lagi po tayong mananalangin na ang gobyerno na meron po tayo sa kapanahunan po natin ngayon ay lagi po natin silang ipapanalangin, 'di ba? Nabigyan po tayo ng kalayaan, bigyan po tayo ng gawin ang mga nais ng Diyos na gawin po natin. Kasi kahit po ang scripture sinasabi niya, dapat ang mga mananampalataya, sila po yung mga the best citizens, 'di ba, ng gobyerno po na ito. Kasi ang Diyos po yung nag-establish. So the next time, talagang makipag-away po tayo regarding sa mga politicians, no? Hindi hawak ng mga politiko yung kaligtasan natin. Hindi sila create for regeneration, no? Hindi sila yung establishment po nila ay kaiba po doon po sa spiritual. Marami pong mga Kristiyano ang nasisira ng dahil po sa politiko. May mga kaisipan na sinasabi nila, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon na maging politician, magiging maayos ako na lingkod ng Diyos sa politics. Marami nang nagtry niyan, pero wala pa akong nakita, 'di ba, na isang Kristiyano na totoong naglilingkod po sa Panginoon, 'di ba, na pumasok sa politika na hindi siya nakipag-compromise. Marami pong mga compromises, 'di ba, pagdating po sa politics, no? Hindi lang tayo talaga ini-encourage ng scripture sa napasukin yung area po na ito para lang makapaglingkod sa Diyos, 'di ba? May sarili po tayong entity. May sarili tayong ang mga Kristiyano, kahit saan kahit saang area ng kanila pong buhay ay pwede po silang maglingkod, 'di ba, sa Panginoon. And if you choose to be in politics, 'di ba? Kailangan lang talagang
bantayan, 'di ba, yung kasi mas marami po yung ano diyan, yung testing diyan, dahil ang mga kasama mo diyan ay mga hindi talaga mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. So siya yung nag-create ng ng government. Ang Diyos po na ito yung nag-create ng government para saan? Para protektahan ang kanyang mga mamamayan against doon po sa mga evil na mga tao na nagkalat sa lipunan. Verse 5, sabi dito, kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon, sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. So itong City of Refuge, mga kapatid, ay isa itong lugar na kaya niyang i-defend kung sino yung kanyang prinoprotektahan. At kapag dumating po yung mga tao na gusto pong maghigante sa kanya, hindi sila makakapasok. Sapagkat fully guarded po yung lugar na ito. At kung sino man yung itinalaga dyan na mga pulis, na mga sundalo, di ba na magbabantay, gagawin po nila yung kanilang tungkulin, di ba, na protektahan po yung tao na na tumakbo po doon for safety. Sa Panginoong Hesus, mas matindi po yung kanyang protection. Diba? Mas matindi yung offer po niya ng protection sa kahit sino man, diba, nalalapit po sa kanya for safety. Diba? Kung dito kaya po nilang ipagtanggol yung mga yung mga tao na tumatakbo po sa kanila, masigit po ang Lord. Diba? Masigit po ang Panginoong Hesus na proprotektahan tayo sa lahat ng gawain ng masama. Diba? Sa lahat ng ng plano ng kaaway laban, diba, sa atin. Masigit yung kanya pong protection. Sabi dito, verse 6, anong gagawin ng tao po na ito na innocent? Mananatili siya roon hanggang sa litisin sa harap ng mga taong bayan. Sa harap ng mga taong bayan, no? At hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Hanggat hindi namamatay yung punong pari, pinakapunong pari, for whatever reason, di ba, ng kanyang kamatayan, no? Ano man yung dahilan ng kanyang kamatayan, sinasabi po dito, di ba, na yung tao po na yon na tumakbo po doon po sa City of Refuge, ay mananatili siya roon hanggang sa litisin. Pag nilitis na siya, di ba, sa taong bayan, malalaman talaga kung siya ba ay nagkasala, kung mabibigyan ba siya ng freedom o hindi. At kung namatay naman yung pinakapunong pare, di ba, makikita rin po natin na yung kamatayan po ng punong pari magdidetermine doon po sa freedom, di ba, ng tao po na ito. Yung pinaka-high priest din po natin ng Panginoong Hesus. Makikita din po natin na talagang doon po sa kanya pong kamatayan ay nabigyan po tayo ng freedom. Mula po sa lahat ng mga kasalanan. Gaya kung titignan natin yung picture, no, pwede po natin siyang i-compare, pero lagi po nating tinitignan na mas higit po yung ginawa ng atin pong Panginoon, no? Sabi dito, kapag namatay na yung pinakapunong pare, sabi dito, hanggang hindi namamatay, habang buhay pa yung pinakapunong pare, nandun siya. Pero kapag namatay na, bibigyan po siya ng kalayaan. Di ba? Bibigyan siya ng freedom. Kung mangyari ito, sabi niya, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya nakapatay. Maaari na siyang, ito ay batas nila, di ba? Na hanggat nandyan yung, kung nilitis siya sa taong bayan, alaman na siya po ay walang kasalanan, palalayain po siya. Pero kapag namatay yung pinakapunong pare, for whatever reason, mabibigyan po siya ng kalayaan. Di ba? Yung tao na ito, at maaari na siya, hindi na siya po pwedeng galawin ng mga taong gustong maghiganti, doon po sa kanilang, doon sa kanyang napatay. Magkakaroon na po siya ng kanyang freedom. So, sounds familiar, di ba, sa ginawa po ng atin pong
Panginoon. No? Dahil po sa kanyang kamatayan, ay nagkaroon po yung bawat isa po sa atin ng kalayaan. Di ba? Ng kalayaan. Sabi dito, 7, pinili nga nila ang Kades sa Galilea, sa kaburulan ng Naphtali. Ito yung mga pinili po nilang city of refuge. Ang Shechem sa kaburulan ng Ephraim. Ngayon, no? At ang lungsod ng Arba o Hebron sa kaburulan ng Juda. Sa ibayo naman ng Jordan, sa kaburulang nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Beser sa lupain ni Ruben, ang Ramot sa Gilead sa lupain ni Gad, at ang Golan sa Bashan sa lupain ni Manases. Ito ang mga lungsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhan, mga kapatid. Hindi lang siya naka-pertain, di ba, sa mga Israelita. Yung God natin, meron din po siyang heart sa mga dayuhan. Sino lang talagang Diyos ang katulad niya, no? Grabe lang, no, na sabi dito, kahit yung mga dayuhan, sino mang mga dayuhang naninirahang kasama nila, sino mang dayuhang naninirahang kasama nila, hindi exempted, ano, yung hindi iniitsapwera yung mga dayuhan na kasama po nila. Lagi pong pantay ang pagtingin ng Diyos sa mga Israelita at maging sa mga dayuhan. At sa makikita natin karakter ng Diyos lang talaga, ano, sa area po na ito. Grabe lang talaga, grabe lang talaga siyang mapagmahal na Diyos. Minsan galit tayo, minsan naiinis tayo sa mga sa mga itim. Minsan yung natin, yung mindset natin, kapag ganito, parang masama yung ugali niyan. Pag ganito yung kulay niya, parang madungis siya, madumi. 'Di ba may mga ganun minsan na naririnig po tayo sa mundo po na ito. Pero sa Panginoong God, grabe lang talaga yung kanyang acceptance, no? Kahit po sa mga hindi native na mga tao, no, dito po sa lupang pangako, no, yung mga dayuhan, 'di ba, nakagaya po natin. We can identify kasi tayo mga dayuhan po tayo dito po sa bansang ito. Tapos yung batas po ng mga mamamayan ay siya rin din po nating ini-enjoy na batas, 'di ba, para din po sa atin, no? Lang talaga natin, no? Makikita lang po din talaga natin yung pagiging fair, yung pagiging pantay, 'di ba, ng Diyos sa pagtingin niya sa kanya pong mga nilalang, no? Walang dito, kahit ang kausap mo ay mataas ang katungkulan, 'di ba, sa gobyerno, pwede mo siyang tawagin, 'di ba, sa kanyang pangalan, pwede mo siyang kausapin, kung saan mo siya makita, pwede kang makikonekta, 'di ba, sa kanila. Sa Pilipinas hindi abot-abot ang talagang bago ka makipag-usap sa mga dignitaries, grabing mga pa-schedule yan, 'di ba, yung ginagawa, no? At kadalasan hindi sila ma-reach ng mga simple pong mga mamamayan. Dito po pantay ang batas. Pantay ang batas para po sa mga Israelita at saka sa mga dayuhan. Yung sahod nila, 'di ba? Yung per hours nila ay ganun din po yung mga dayuhan, 'di ba? Nai-enjoy din po nila, no? Yung blessing sa lugar po na ito, no? Ito ang mga lungsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang naninirahang kasama nila. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisin sa harap ng mga taong bayan upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay, no? Upang hindi mapatay ng mga kamag-anak ng namatay. So, mga kapatid, no, itong lungsod kanlungan po na ito, hindi ito inask ng tao na hindi nila sinabi na, Lord, pwede nyo ba kaming bigyan ng
lungsod kanlungan. Ito ay mindset, 'di ba, ng Diyos. Upang ipakita, 'di ba, na he values yung sanctity ng buhay. Bakit naman, sister, ang dami-dami po niyang dami-dami niya dito sa scripture. Nagkukumand siya na patayin yung ganitong mga lahi, no? Bilang kaparusahan yon sa mga karimarimarim, 'di ba, na mga pinaggagawa po nilang mga as a judgment to them, sa kanila pong mga ginawa, na sukdulang kasamaan, na katulad po ng ginawa ng Sodom at Gomorrah, no? Grabe po yung mga pinaggagawa po ng mga lugar po na ito. Pero napaka-patient yung God. Hindi natin alam kung ilang taon po silang pinagtiyagaan ng Diyos. Kasi kung titignan natin yung communication ng God at ni Abraham, makikita po natin doon na talagang may mga bargaining na nangyari, no? May mga bargaining po na nangyari, pero kahit doon po sa amount na ibinigay po ni Abraham, or ibinigay na inapprovean po ng Panginoon, wala ni isa mang tao na mabuti sa lugar na yon. Wala ni isa man, di ba? Kahit 10 wala. Sa book ng Judges, kahit isa na lang wala, di ba? Wala talagang nakita mabuti, di ba, sa lugar po na iyon. At nanganganib po ang mga lingkod ng Diyos, no, sa mga ganito pong klase ng environment, na kung saan ang lahat ng mga tao, 'di ba, ay malaya na sa paggawa ng kasamaan. Kaya nga lagi nating sinasabi, pray for the Philippines, pray for Israel. Yung ibang mga bansa, hindi na natin ipinapanalangin, no? Naka-set na lang tayo, no, sa Philippines at saka sa Israel. Pero may mga Kristiyano, no, sa kahit na saang panig po ng mundo, na talagang nananalangin din doon po sa mga lugar, no, na kanilang tinitirhan, no. Napakabuti lang talaga ng Diyos, na kahit dito po sa atin po pinag-aralan, ipinapakita po niya yung kanya pong pag-ibig, 'di ba, yung kanyang paanyaya ng kaligtasan, yung paanyaya po ng kanyang, yung pagbibigay po niya ng safety, 'di ba, para po doon po sa mga napakaganda na kapag nakagawa ka po ng kasalanan, ay talagang magraran ka, 'di ba, tatakbo ka talaga to seek a refuge, 'di ba, sa presence, 'di ba, ng Panginoon. Kasi any delayance is disobedience. 'Di ba? Kapag pinatagal mo talaga 'yan, dadagdag at dadagdag 'yan sa record ng disobedience ng isang tao. Kaya ni every opportunity, sa akin mga kapatid, hindi naman talaga ako sa akin lang di naman talaga ako marunong, 'di ba, sa kahit na anong areas ng buhay ko. Pero nung ako po ay at hindi rin ako perfect sa paglakad ko. Marami rin akong mga ups and downs, 'di ba, sa paglilingkod. Pero isa lang yung natutunan ko sa buhay Kristiyano ko, na itinuro sa akin, no, tinuro sa akin na in every opportunity of service, lagi kaya lang mag-yes, Lord. Naalala ko nung bago-bago pa ako, 'di ba, sa kapapasok ko lang, sabi sa akin, sama daw ako doon sa choir. Hindi ko alam yung kakantahin, pero dahil doon sa ipinasok ng tao na parang spiritual mentor ko, lagi ka lang mag-oo, di ba? Para sa glory ng Panginoon. Kaya kahit nginig-nginig ako, kasi mahiyain talaga ako Hindi mo ako hindi mo maririnig talaga yung boses ko sa karamihan, no? Lagi akong tahimik. Lagi akong nag-hide, di ba? Pero talagang grabing ginig ko, di ba? Hindi ba ako yung center ng tinitignan ng mga tao, pero feeling ko sa akin sila lahat
nakatingin. Ano, choir na, kasama lang din naman ako doon sa choir, no. Hindi ko talaga lubos maisip, 'di ba, na sa mga kapanahunan po na ito ay magagawa ko pong magagawa ko pong magsalita, 'di ba, sa harapan po ng mga tao, no? At ina-upgrade po ng Lord yung lahat ng mga ginagawa po natin na pag-yes, 'di ba, sa kanya, no? Pag-yes, 'di ba, sa kanya. Kasi in every no na ginagawa po natin, it is a no also to a blessing. 'Di ba, na supposed to be marireceive mo, no? Spiritual man 'yan or physical man 'yan, 'di ba, na blessing. Kasi nagno-no ka sa Lord Nagno-no ka sa kanyang gawain, and who are you to say no to God? When He, 'di ba, kung sasabihin niyang ito para sa iyo. Lord, hindi ako hindi ako karapat-dapat. Sinong nagsabi sa iyo, 'di ba? Na hindi karapat-dapat. Sino ba yung nagsabi na yung mga qualified lang yung tinatanggap po ng Panginoon? Kasi 'di ba, He qualifies the unqualified. 'Di ba? Ganun po yung trabaho ng Panginoon, no? Kaya the next time na i-open po sa inyo yung lalong-lalo na pagdating po sa ministry, huwag po kayong magno-no. Huwag lang tagalaga kayong magno-no. Diba? Lagi pong yes dapat sa Panginoon, kasi mas maganda po yung mas maganda po yung magiging record po natin. Diba? Kasi pagdating po ng panahon, isusulit natin yung lahat ng no na ginawa po natin sa Panginoon, no? Lalong no ka ng no, tapos yes ka naman ng yes sa mundo. Yun po yung hindi maganda, no? Mas maganda na sa Lord po tayo mag-yes at no, di ba? Yung reply po natin sa mundo. Yun po mga kapatid at Erev Tov po. Itatay po na lang po yung ating question.